Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Meta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is our fourth topic, which is active listening. And our scripture is all about James chapter 1 verse 19 NI version. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay paalala ni Santiago na maging maingat sa ating pakikitungo sa iba. So, pinapahalagahan nito ang pagiging mabilis sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at kalmadong humaharap sa galit bilang mga katangian ng isang Kristiyano na nagpapakita ng kababaang loob at karunungan. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is active listening enhanced leadership influence. So, yung tunay na leader ay dapat nakikinig ng mabuti upang maunawaan niya yung damdamin at pangangailangan ng iba. So, nagpapakita ito ng respeto at kakayahang umangkop sa mga tao. Second is parents should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, dapat ang pakikinig ng may pasensya ay mahalaga sa tamang paggabay sa mga anak. Ang galit o dalos sa pagsasalita ay maaaring makasira kasi ng relasyon nila bilang pamilya. So, last teaching is children must listen to advice and accept discipline. So, dapat ang pakikinig is mahalaga rin para sa pagkatuto at pag-unlad. So, ang pagtanggap ng payo at disiplina is nagbibigay daan sa paglago sa karunungan at pagiging responsableng individual. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is seek to understand before you reprimand. So, dapat bigyan natin ng pagkakataon yung iba na maipaliwanag ang kanilang panig bago tayo magbigay ng puna o desisyon. Mas maganda kasi na alam natin ang both side ng bawat isa kasi mahirap naman kasi magdesisyon na kung iisa lang yung papaniwalaan mo or iisa lang yung naririnig mo. So, second is manage and control your anger. So, dapat nating iwasan ng galit na makakasira sa relasyon, mag-focus sa kalmadong pakikipag-usap. So, dapat bilang Kristiyano is marunong tayong magpasensya dahil bilang Kristiyano kasi is tayo ay laging umiintindi sa mga sitwasyon na maaari na makasira. So, last application is listen to grow in wisdom. So, dapat natin pakinggan yung mga payo ng mas nakakandanda o mas may karanasan upang mapabuti ang iyong mga desisyon. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about how does active listening help us improve our leadership influence. So, being active listening builds trust and strengthen relationship by showing that we value others' thought and feelings. So, when leaders listen attentively, they gain deeper insight into their team's challenges and needs, fostering better decision making. So it also reduces misunderstanding and conflict as people feel heard and respected. So by listening before speaking or acting, leaders demonstrate humility and patience and qualifies to inspire loyalty and cooperation. Uh, Ultimately, active listening paves the way for more meaningful connections and effective leadership. So, ngayon dadako na po tayo sa ating prayer. So, Lord God, turuan mo po kaming maging mabilis sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba upang tunay na maunawa ng ibang bagay at makapaghatid ng kapayapaan sa aming mga relasyon. Tulungan mo po kaming maging mabuting tagapakinig tulad ng iyong halimbawa. Sa ngalan ni Jesus, Amen.